From a small ice cream franchise to becoming the fast food giant na gusto ng lahat. Ginawa niya lahat sa pagliligpit ng plato, paglilinis ng table at pagsiserve sa customers. Another rags to riches story, the man behind the Philippines' beloved bee, Tony Tan Cacciong, at ito ang napakalupit na story ng Jollibee, na isa sa pinakakakilala na fast food chain sa Pilipinas. Si Tony Tan ay pinanganak noong 1953 sa southeastern China. Pangatlo siya sa 7 magkakapatid. Tatay ni Tony ay isang cook na nagtatrabaho sa isang Buddhist temple. Mahirap lamang sila noon at dahil sa hirap, kaya naman nagdesisyon ang kaniyang mga magulang na manirahan na sa Pilipinas galing sa China. Nagtayo sila ng maliit na negosyo noon, isang restaurant sa Davao. Pero hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Naranasan ni Tony lahat. Siyang nagsiserve sa mga customers nila, naglilinis ng table, naglilinis ng plato. At syempre, alam mo naman sa negosyo may ups and down yan. Napapagod rin at nahihirapan pero ginagawa niya lahat para matulungan ang pamilya. Masisipag ang kaniyang mga magulang, kaya naman namana nilang magkakapatid at sila-sila rin ang nagtulungan para kumita ito at maitaguyod ito. After some time, naging stable naman ang kita at naging matagumpay ang negosyo nila. At ito naman ang dahilan kaya nakapag-aral sa magandang paaralan lahat silang magkakapatid. At dahil dyan nakapagtapos si Tony sa UST ng kursong BS Chemical Engineering. Sa una pa lang naging mahirap na ang karanasan at maraming pinagdaanan sa buhay si Tony. Gayunpaman naging susi ito upang mas magpursige pa siya para sa kaniyang pamilya. Isang araw, pumunta si Tony at ang kanyang kaibigan sa planta ng Magnolia Ice Cream dahil interesado siya na mag-franchise nito. Nasa mga 20s pa lamang siya nito pero talagang pursigido siya magnegosyo at dahil may alam naman sila ay sinubukan nila ito. Taong 1975, naglabas sila ng malaking halaga at nag-franchise sila ng Magnolia Ice Cream House at nagbukas siya ng negosyo nilang ito sa Cubao at Quiapo. Siya at ang buong pamilya niya ay bumalik sa Manila para mag-focus asikasuhin ito dahil sa bagong business nilang to. Habang umuunlad ang negosyo, nagsimula na silang mag-hire ng mga mahuhusay na tao tulad ng managers, supervisor at service crew upang tulungan silang mapatakbo ito. At pagkatapos ng 2 taon, dahil sa request ng mga customers nila, hindi lang ice cream ang binenta nila, nagdagdag na din sila ng hot meals. Nagsimula sila mag-serve ng hamburgers at fried chicken. At iba pa sa menu nila na patunay na naging mas popular pa kaysa sa ice cream at naging maganda rin ang benta nila dito. At patuloy ang success na naranasan nila, gayon pa man hindi pa rin sila huminto at nakontento dito. Nagpasya siyang mangkapital at i-develop ito, itinigil nila ang franchise ng Magnolia. At nagpasya si Tony na i-rebrand ang restaurant at iwan yung pangalan ng ice cream house. Humingi rin ng tulong si Tony at mga kapatid niya sa management consultant sa pangalan na Manuel Lumba na nag-advise sa kanila na mag-shift ng focus ng negosyo nila na hindi lang ice cream ang i-focus nila dahil mas maraming market pa ang nagaantay sa kanila. Nag-isip si Tony at sinuggest niya ang bee as their icon at napagdesisyonan niya at ng family niya na gamitin ang smiling red bee. Dahil isa itong sign of hard work. Dahil ang bee ay kilala dahil sa hard work nila sa pag-produce ng honey. Associated din ito sa happy dahil ang culture daw ng mga Filipino ay laging nagpapakita ng masaya sila. Tony came up with the word jolly na replacement sa word na happy. So they came up with the word Jollibee. At alam mo ba na initially it was named Jollibee. Sa tulong rin ni Manuel Lumba na kailangan pang baguhin ito kaya from Jollibee dinagdagan pa ng L at E kaya naging Jollibee. Though the spelling was a mistake, Tony decided na i-keep ito at sa huli, naging memorable pa rin naman ang name nato sa mga Filipino. At alam mo ba na inspired by Disney ng Mickey Mouse ang itsura ni Jollibee? Sa tulong niya rin kaya nagawa ang B at nilagyan ng chef's hat para marepresenta ng quality food, red jacket with a vest, and white gloves para mamimik yung itsura ng Disney characters. At ito na nga, 1978, ito na yung birth of Jollibee sa Pilipinas. Niregister din nila ang B trademark in the Philippines and other countries. Alam ni Tony sa sarili niya kung ano talaga yung market nila
at kung anong tamang products at tamang lasa para sa Filipino. Sa taon rin ito, ang Yum Burger ang pinakaunang flagship product nila. Kaya kung maaalala mo, Jollibee Yum Burger ang pangalan ng store nung panahong ito. By the end of the year, nagkaroon sila ng 7 branches sa Metro Manila. Sobrang maganda at mabilis talaga ang growth ng company nila. 1979, dito inintroduce yung Spaghetti Special at nagkaroon rin ng pinakaunang franchise ng Jollibee na itinayo noon sa Santa Cruz, Manila. 1980, dito naglabas ng unang TV commercial ang Jollibee. Sa taon rin ito nilabas ang Jollibee's Chicken Joy and French Fries. At ang Jollibee's Chicken Joy ang naging one of its best-selling menu product nitong taon na to. Dito rin lumabas ang pinakagusto ng mga bata ang mascot ni Jollibee para makatulong rin sa brand awareness nila. However, hindi pa rin maiwasan kapag nagnenegosyo ka, meron ka kakompetisyon, meron ka kalaban, meron ka challenges na mararanasan. Taon 1981, dumating ang isa sa pinakamalaking American fast food company sa Pilipinas at ito ang McDonald's. Nagkaroon ng kakompetensya ang Jollibee. Halos lahat ng kaibigan ni Tony sinasabi at ina-advise na ibenta na ang Jollibee. Dahil nga baka hindi kayanin ang kompetisyon na ito. Dahil globally nga nakilala ito. Malaking kumpanya, magaling sa negosyo at malamang nalalamunin lang at matatalo lang ang Jollibee. Pero nanatiling positibo yung mindset ni Tony na manatili at magpatuloy kahit na merong malaking kakompetensya at hindi naman ito nagpatinag. By focusing sa specific na panlasa ng mga Filipino market, nagawa pa rin nito makipagsabayan sa malaking brand. Nakatulong rin sa kanila ang pananaw niya na naniniwala siya na malaki talaga ang potensyal ng Jollibee at patuloy siyang nangarap ng malaki. He also put faith in hard work, passion, and focus, kaya naging matagumpay pa rin ito. Nakatulong rin na kilala na talaga ang Jollibee nitong panahong ito at malakas na tinatangkilik ng mga tao. Kung nag-give up na siya noong panahon ito, wala sana Jollibee ngayon at ito na nga. Jollibee continues to dominate the market. 1982 inintroduce ang palabok at sa mga sumunod pang taon inintroduce na rin ang Champ Hamburger, Jolly Twirls, at inintroduce din ang Jolly Hot Dog and Peach Mango Pie at ang iba pa sa mga sumunod pang taon. Maraming mascot rin ang dumagdag, si Chiki, si Lady Moo, Miko, Champ, Mr. Yum, Twirly, Popo, and Hetty. Gayunpaman diniscontinued rin yung iba dito. Nawala si Chiki, Lady Moo, Miko, and Champ. Nagpatuloy ang paglaki ng Jollibee, nag-expand sila sa buong Pilipinas at ibang bansa. Nagawa rin ng Jollibee Group na mapasama sa Philippines Top 100 Corporations. Nalista rin siya sa Philippine Stock Exchange at marami pang natanggap na awards at napasama pa sa pinakamabilis na kumpanya sa Asia. Gayunpaman, hindi pa rin nakontento ang Jollibee. Para mapalago lalo ang kumpanya at maangatan yung ibang kumpanya sa market at para makuha rin yung ibang taste ng mga tao sa market, inacquire nila ang iba pang malalaking fast food chain. Dinominate nila lalo ang market. Parang dinurog nila yung mga kakompetensya nila o magiging kompetensya nila. Nagsimula ito noong 1994. Jollibee Group acquires Greenwich Pizza Corporation. Year 2000. Chowking naman ang inacquire nila. 2004, nagsimula rin sila mag-acquire ng international brand Yonghe King, a restaurant chain in China. At sa mga sumunod pang taon ay inacquire din nila ang iba pang malaking kumpanya katulad ng Red Ribbon, Mang Inasal, Burger King Philippines, Panda Express, Dunkin' Donuts sa China, The Coffee Bean and Tea Leaf at iba pang international brands. At asahan natin in the future ay lalo pa ito dadami. Simple lang ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa, para mag-expand pa lalo ang market nila, para makakuha ng bagong customers. Nakakapag-diversify din sila dahil iba-ibang produkto na ang siniserve nila. At dahil dyan ay mas tataas pa lalo ang revenue nila. Ganito nila denominate ang market at patuloy ang tagumpay nito. Gayunpaman, 2020 biglang dumating ang hindi inaasahang pandemya COVID-19. Nag-lockdown, nagsarahan, nalugi ang mga kumpanya, maraming nawalan ng trabaho, lahat apektado,
buong mundo apektado. Pinabayan pa ng gera sa ibang bansa at lalo pa bumagsak ang ekonomiya. At syempre walang kawala si Jollibee rin dito, apektado rin sila. Bumagsak ang sales. Gayunpaman, kahit bumagsak ang sales, Jollibee Group allocates 1 billion pesos as an emergency fund para sa mga employees nila at nag-donate ng mahigit 240 million pesos para sa mga frontliner at apektadong pamilya. Gayunpaman, may hangganan rin ang pandemya. Bumabawi at patuloy pa rin bumabangon. Ngayon ang pangarap niyang isang brand lang. Ngayon, 18 well-loved brands na and over 6,300 stores in 34 countries at balak pa nila ito padamihin. Ito ang success story ng Jollibee.